dito ako na lockdown. Tapos 2020 kasi yung sobrang daming honey kong benta. Yung 2019, mga friends and family lang yung bumili. So, benta ako. Pero marami pa yun. Nakapag-harvest pa kami ng summer of 2019, nila dun dumami. 2020, oh my God, na-sold out ko almost sa sobrang dami po. At nakita ko, oh my God, may pera. Isang magandang araw muli sa inyo lahat. Ito si Jello para sa Organico Filipino Farm. Today, nandito tayo sa Hardin sa Parang, pero wala sa Parang Marikina. No? Nandito tayo sa boundary ng San Mateo at Antipolo. Ito yung Hardin sa Parang Bee Farm. Ayan, no? Yan. So, ito yung entrance. Okay, so na-meet na natin si ma'am, yung owner, tsaka yung mister niya, yung owner nitong Hardin sa Parang. Ito yung pinaka entrance sa farm nila. So dito nag-usap na kami, nagbigay siya ng mga information sa beekeeping, tsaka yung mga information about sa mga products. Ito yung mga products na gawa nila. Ayan. So natikman ko na yung mga honey, iba-ibang honey. Ito merong sabon. Ayan. Okay, so ito naman yung pinaka yan. Meron silang konting pagbabago dito sa entrance ng ano. So may use din yan. So ito yung pinaka display nila sa gilid yan, no? Nandun pa sa baba yung ano, yung pinaka farm. Dito naman sa banda rito, ito yung mga strawberry yan, no? Ayan, may strawberry siya dito. Ayun yung mga hive. Ayun yung ibang colony ng ano, bees. So, ayoko munang lumapit kasi hindi pa ako naka PPE. Yan, kailangan magsuot ako ng PPE. Nakalimutan ko, nag-short ako. Kailangan nga naka mahaba na suot para hindi ka kagatin. So yung stingless bee, yun yung pupunta natin dito. Ang stingless bee ay hindi nang i-sting, no? Pero nangangagat, kaya kailangan pa rin natin ng PPE. Yan. So ito yung PPE. Okay, available din dito yan kung magpupunta kayo at gusto nyong mag-attend ng training. One-on-one kami. So, maiintindihan nyo mabuti yung lecture. Okay, so magsusot na tayo ng PPE natin para hindi ako makagat. Mali yung naisuot kong costume. Kala ko party yung pupuntahan ko eh. Yan. Okay, so bihis muna ako. Tag-ulan ng bunga niya eh. Oh, may namumulaklak nga po sila. Ano yung mga nasa bakal? Yung Sila din po yan. Mga stingless po yan. Ito po ang munggo-munggo, sir. So, makikita nyo yung mababait bang munggo-munggo. Tapos yung entrance nila, medyo yung may ganito, may parang sandy. ay, hindi siya nangangagat. Hindi po ako nakagat niyan. Iba yung ano niya, no? Yung Ito stick. parang buhangin. Yes, sir. Ibang Yung ano nila dito. madagtao. Kasi, ano po yan? Tetragonella livicep, ang scientific name yan. Pero yung production niya ng honey, pareho Hindi lang. po siya okay. Hindi siya Kaya ganun kalakas. collector's item lang po yan. Yan po, yung colony na yan, 3 years in the making, hindi ko ma-split. Dahil hindi pa rin puno. Ayun, ang ganda. May honey po yan dalawang yan, na late lang sa pag-harvest. I-harvest ko siguro next week. Ito, lumalabas na yung ano. Sobrang bongga nung volochrome nila. Para siyang oyster mushroom. Oo. Parang mga mushroom. Ay, tengang daga. Mushroom. Tingnan daga. Ito yung dati yung babuyan. Yes, dati Tapos namin nag-convert na kayo sa paanakan pala ito kasi yung doon ang pen talaga, tsaka ano sila, roaming sila. yun sa taas. Parang pagala ano. Oo, Pre-range na Pre-range. baboy. Baboy ramo ba yun? baboy ramo po. Asing baboy ramo talaga. Yung karne niya, parang baka, hindi siya pinkish eh. Mapula. Parang reddish, Ah. dark
dark red. Tas maanggo po yung karni niya ng baboy ramo. Lalo pag barako. Hindi, kahit yung Kahit babae. babae. Not maanggo. Sorry, Bisaya ako. Meron siyang certain amoy na kakaiba doon sa commercial pigs. Hindi naman mapanghe. Hindi mapanghe. Ang barako mapanghe. Para siyang distinctive yung lasa. Basta iba yung lasa niya, iba yung amoy niya. Pero masarap. Ma'am, yung ano nyo, yung baboyan nyo, anong year yon? 2014, 15, 16. Itong stainless B, 2017. 17 kami. Tapos after nyong mag-start nito, inalis nyo na yung baboy. Parang less than a year wala na pong baboy. Focus na kayo dito sa ano? Yes. Bakit? Ang kwento po dito, nag-seminar po si Billy sa UPLB. Nag-sit-in ako and then umalis siya. Sabi niya sa akin, bili muna tayo ng isa, try natin. That time hindi ako interesado kasi maganda yung kita ko bilang makeup artist. And syempre po, glamorosa yung buhay na yun. Maganda kita plus glamorosa. So sabi ko, wala ako interest. And then, dumating siya. So after 3 months, bumalik siya sa Pinas. Sabi niya, kaya mo ba? Sabi ko, oo, pero hindi talaga kaya. Sabi ko, bumili kami ng 20 agad. 20 boxes. Hanggang dumami po. Dumami siya. Umabot siya ng more than mga 60, 70. Then, pandemic hits. Nung pandemya, although kasi I have a farmer's heart ako, yung puso ko talaga malapit sa nature, gano'n. Medyo natututo na ako, pero hindi ganun ka-interesado. And then, nung before pandemic, meron kami sigurong more than 100 liters na honey na i-imbak. Kasi harvest na kami ng harvest eh. During pandemic? Hindi nyo na ilalabas? Parang bigay-bigay sa friends and families, gano'n. Pero marami talaga kaming naitabi na honey. So, 2020, na ako dito, na lockdown. And then, nalaman nung mga... Second wave na yun ng COVID. First wave. 2020? Parang 2019. 2019 pala, sorry. First wave. March, I think. February. Parang ganon. Dito ako na lockdown. Tapos 2020 kasi, yung sobrang daming honey kong benta. Yung 2019, mga friends and family lang yung bumili. So, benta ako. Pero marami pa yun. Nakapag-harvest pa kami ng summer of 2019, nila dun dumami. 2020, oh my God, na-sold out ko almost sa sobrang dami po. And then nakita ko, oh my God, may pera. And then, simula no, nag-research ako ng research. I did my research. Sobrang halaga po pala ng bees sa environment, sa tao, at saka sa mga kapwa nila hayop. So, doon po ako natuto dahan-dahan mahalin sila. And then, habang tumatagal na inalagaan ko sila, andun na po yung bond namin, parang ganun. Sabi ko, kumikita ako, at the same time, I'm giving back sa nature. Nakakatulong ka sa nature. Yes, without spending any, di ba, peso, kahit instead, ako, nagbigay ako kay Mother Nature, binigyan niya ako ng doble. At yung Mother Nature, siya na magbibigay doon sa mga tao sa paligid natin. Yes po. Ayan, yung mga harvest ng mga farmers na hindi napapansin masyado dahil yung bees na nakikita nyo, yung mga maliliit, pero yung contribution niya sa environment, sa nature, is napakalaking impact lalo na sa mga farmers. Yung mga farmers natin na nag-i-spray ng insecticide, natutulungan pa rin kayo nito mga to kahit paano. Eto, subukan nyo kung interesado kayong mag-start ng mga colony nito. Hindi naman siya masyadong labor intensive, ano? Yes, hindi. Kaya, hindi katulad ng ibang beekeeping na na labor intensive. Ito, magandang idea para doon sa mga maliliit ang kapital. Yes. Kaya, maliit na kapital lang, from there, pwede kayo mag-start. Katulad ni ma'am, nag-umpisa lang ng isa, tapos kumuha ng 20. Pero, doon sa 20 na yon, pag nakita nyo, pag nagpunta kayo dito, makikita nyo kung gaano karami yung napundar na nilang colonies. Madami ko pong kept na colony in 1 year. Umabot po ako ng 600. And then, nung nagbago yung landscape namin dito, kunento nga ni Billy, maraming mga nagtayo ng resort, ang daming mga bahayan na. So, nagpuputol sila ng mga punong kahoy and saging.
nagtikip lang ako dito sa lugar na to ng 100 plus para po masustain, makakapag-harvest pa ako, and then kasi they will not survive kung may maano yung kompetensya nila sa food, diba? Sa resources. So, this mga past 3 years, 100 na lang mahigit, and then yung iba sa mga contract growers ko po. Ayun, may contract Inaano grower ko. pala si ma'am. Yes, inaano ko. Nakikipwesto po ako para at the same time na-pollinate yung lugar nila. Para kaming win-win solution. Napopollinate sila, and then nakasurvive yung honey ko, ay yung bees ko pag dirt season. Tama. And ma'am, kung tatanong ko yung advantage ng stingless bee over yung European na bees, anong natin? Meron silang advantage and disadvantage. Ang advantage lang ng stingless bee, of course, unang-una, maliit yung puhunan. Mas mura kasi siya, malaking mura to. Pangalawa po, hindi siya alagain, gaya ng sinabi nyo, na ang alagain means, hindi tayo nagpapakain. Wala tayong input. Pag dirt season kasi or tag-ulan na, nagpapakain tayo sa mellifera ng sugar syrup and pollen sap. And meron din tayong maintenance sa mga gamot kasi may mga mites. So naglalagay tayo ng gamot. Wherein ang stingless bee, wala po. Hindi lang natin harvestan yung first and second layer, as is lang yan. Hindi na natin kailangan magpakain. And then hindi natin sila ginagamot. Wala yung wala sa stingless bee nun. Kasi napansin ko nga sa mga video ng yung European, meron nga silang pinapakain sugar, tapos ito pala hindi kailangan. Hindi na kailangan natin pakainin. Nakatipid na tayo doon. Yes, hindi natin ginagamot. And ang honey nito is very yung medicinal value i-compare sa Apis mellifera. Mas mataas yung medicinal value nito. Mas mataas ang antibacterial properties, ang antiviral. Ang dami po makikita nyo i-google nyo lang po yung makita nyo yung sobrang daming health benefits nito. It's because etong stingless bee, i-compare ang stingless bee sa Apis mellifera. Meron itong Trihalulus. It's a kind of rare sugar na hindi i-compare sa sugar na makikita sa mellifera honey. Ito, pwede ang diabetic person and cancer patients dito. It's because of the Trihalulus na matatagpuan. 85% ng sugar ng stingless bee honey is Trihalulus. Mas mababa yung mababa ang glycemic index niya. Ayun. Yung ma'am, tawag nito, yung sa housing naman nila kukumpara sa sa yung European na bees na ginagamit sa beekeeping. Ang European po, Apis mellifera, yung bahay niya po, yung ayan, napansin ko. Kung tawagin. Meron po tayo doon, mamaya pakita ko po sa inyo, sir. Ito yung sa stingless bee. Ang late lang. Mura lang po ito. Ayan, we're selling it for 350 pesos only itong sa stingless bee. Sa mellifera po, yung Langstroth 10 framer na hive set ng mellifera is we're selling for 2,700 per set. Yan. Yan yung may mga slide sa loob. Iba pa po ang price nun, yung iba frames. Pa yun. Yung frames, iba yung set po is bottom board, yung hive body, inner cover, top cover, tas entrance reducer. Yun po yung 2,700. 2007. Yung frame na sinasabi mo, 47 po yun, unassembled. Tapos bibili ka pa ng wire, eyelets, and wax. Pag wala yun, hindi sila magpo-produce ng... Nagpo-produce sila ng wax on their own, pero matagal po. So yung wax foundation, parang tinutulungan lang natin sila na mapabilis yung trabaho nila. Pag dito sa stingless bee, yung laman niya sa loob, ano yung nilalagay? Yung bahay po nila, yung laman po niya sa loob is propolis po. From split yun? No sir, yung laman po niya sa loob, may ipapakita po ako. Mamaya silip. Hindi ba mga gati? Ito yung mabait kong color. Ayun, mayroon palang plastic. May plastic po, kagandahan na plastic. Ayan, masisilip natin sila. Yun po yung... Ito yung loob niya, Yes. Yan, so safe na makikita natin yung ayun yung loob, Hindi sila nagugulantang, hindi na istorbo, Hindi sila nagdudumog kasi hindi sila nadidistorbo. Maliit lang yung set, ayan, So from this set, pwede na kayo mag-produce ng honey.
Ma'am, yung pag gusto mong paramihin yung colony mo, halimbawa, hindi ka muna kukuha ng honey ba? Yes, Or pwede ka mag-split ng kumuha ka ng honey? Anong tamang ano? Different cases po eh. May mga, pag magparami kayo, may mga time na mag-split kayo, mag-split kayo during yung honey flow, bit mga March, April. Mhm. Sobrang dami pong honey yan. Pag nag-split kayo ng mga ganong panahon, ako po personally, nagkukuha po ako ng honey. Hindi dahil gusto ko silang kuhanan. Yung pagkukuha ko po ng honey during splitting, it's because overflowing po talaga. Ang nangyayari, magtutulo lang po yan eh, magdidrip lang. And then pag nagdrip po yung honey, nagtatawag lang tayo ng mga predators, especially ang langgam. Mabango po ang honey. Tsaka yung oso, no? Yung oso, yung bear, pumupunta ba dito pag ano, may honey? Hindi, ano yun? Saan yun? Tapos, kaya yon nag-split tayo, tapos kukuha ng honey. Pero konti lang. Yung mga sumusobra lang po. Pero, during ganitong mga season, medyo kukonti na yung mga namumulaklak. Hindi, as is po, kung anong nasa box, ilipat lang natin. Ang pag-harvest po ay third layer. That's the proper way. Kasi first and second layer, dapat hindi natin na-harvestan. Kasi pag ang brood or yung eggs, yung brood na basa ng honey, good as dead na po yun. So, ingat po. Pag baguhan ka pa lang, dapat hindi mo ipapractice yung ganon. Kasi baka po may nakita kayong nag-split and then nag-harvest at the same time. Sir, kayo na itanong nyo. Hindi ko po yung tinuturo sa mga bagong beekeeper. Pero pag medyo alam mo na paano i-handle yung honey, na bawasan mo, it's because ayaw mo lang mag-drip. Iba yun sa honey na binawasan mo, iba kasi gusto mo mag-harvest. Iba yun. Ayun, yung nabanggit ni ma'am na third layer. Ito, meron dito kasi 2 layers. Ayan, no? Yan, 2 layers. 2 yan, ma'am, no? Yes, ito, second. Isa, first 2. and second. Ito, walang tape, Yan. sir. First and second. Yan. So, ito yung 3 ang layers. Ayan, no? Meron pangatlo sa ibabaw. Ayan, no? Yan. Ma'am, gaano katagal ka bago makapag-split ng, ng colony? Ang splitting and harvesting natin is during honey flow lang. That's between January to May. Every year? Yes, Some every year. beses? Yes. Ayun, malinaw. No, ang isang colony, before, dito sa area ko, yung as kunento ko nga earlier na wala pa masyadong nakatira dito, marami pang punong kahoy and saging. Mabilis yung production, kumbaga. 3 times in one honey flow, ako nakakapag-harvest. Yung 4th time, hindi na siya puno. Ngayon po, 2 beses na lang ako nakakapag-harvest during honey flow. And yung splitting po, 2 hanggang 3. May mga colonies kasing hindi ganun kabilis talaga mag-produce ng brood. So, depende po sa colony. Minsan, 2, may mga colonies na 3. Iba-iba po ang characteristic. Per year, 3 beses? Yes po. Kaya? Yes. Kaya pala maparami, no? Yeah. Ang isang colony po, or sabaga, itong mga colonies na to, hindi sila iisa ang characteristic. May colonies dito na honey producer. So, pag nag-alaga kayo, maganda yung ma-determine yun yung may honey producer na colonies, merong brood producer na colonies. So, yung mga nakikita nyo po na walang third layer, mga brood producer ko po yan. Yung mga honey producer ko po nasa kabilang area, nasa ibang area. So, ito mga karamihan dito, 2 layers lang. Ito yung magpaparami ng nyo? Yes po. Colonies. Yan. Yan, hanggang doon sa taas. Yung advantage po ng ma-sealed mo ng maayos yung boxer. Akala mo failed na to kasi walang bees dito, diba? Kung makita. Andun sila sa ilalim, andun yung entrance nila. May sarili siyang ginawang entrance. So pag binenta ko to, ita-travel, medyo challenging kasi paano ko i-sealed yun. Unlike ito, mga to, pag tinravel to, pag binenta ko, i-sealed ko lang to mamayang gabi, and that's it. Pwede nang i-travel. Oo, yun. Kaya nakatape yung mga yan. Yan, dami dito, lalo na tong lumalabas na yung niya, yung mga nakatira dito sa colony na to, itong hive na to. Doon sir, ipapakita ko sa inyo yung same day, hindi mo,
konti. Pero i-compare sa iba, Ito ang bilis, ano? yes po. Pareho lang ng ano yan. Same day po yan sila lahat in-split. Ibig sabihin po talaga dyan, iba-ibang colony, iba-ibang karakteristik po. Hindi kaya nasa Reyna? Yeah, well, yeah. Kung- Malaking factor din po yun na mas gusto ng queen na protektahan muna to. Kasi ang mga bees naman sumusunod sila sa utos ng queen nila eh. Yun ma'am, yung pag nag-set up na kayo ng ganito, ano yung karaniwang iiwasan nyo? Yung problema para ano, yung mga problema sa pag-set up ng ganito? Ang kalaban lang po ng stingless bee na ay ants, spiders, lizards, chickens. Naku, chicken. Kaya pag may chickens po tayo, may mga animals tayong nagro-roam sa mga farms ninyo, mas maganda po Elevated yung na elevated. Yun naman po yung setup na yun, sir. Yung setup na yung yun. parang nakatore, ano? Oo, naka-stand sila. Yung mga gantong nakapatong sa mga walang hayop. Itong kasi model farm po namin ito, pinapakita po, showcase namin dito yung iba't ibang pwede nyo paglagyan. So, depende yon sa pangangailangan ng farms nyo. So, like, kung walang shaded area, yung farm mo na kailangan din ng pollinator sa certain area na yon, so, mas maganda ang shaded. Ganito. Yan. So, kung meron kayong mga baboyan, tapos hindi na kayo nag-ano ng baboy, yumayaman na kayo sa beekeeping. Ganito, yun, wala nang baboy, puro bubuyog na lang. Yan, So, ito naman, pag may mga alagang hayop na nag-roam sa farm, mas nire-recommend ko po itong stand. Yung pinakita ko po sa inyo na wing yung dalawahan. Dalawahan. Itong single. Depende. And then, may naka-bench po tayo na naubos na ang laman kasi dineliver ko the other week. Saka ito mga ganito, maganda rin talaga sa slope, ano? Ayun, na ilalagay mo pa rin in between sa mga puno. Kasi pag nilagay mo sa puno to, minsan, yung mga antik ba, ay, oo, hindi kinakain pwede, sila. Kasi, di ba, kunwari, itatali natin sa branch na to, yung tali mismo na yun, doon gagapang yung mga ants tsaka spiders. Maganda yung ganito, ayun, At tsaka, may lapitan natin. Pag nakatali po sa mga branches, umiikot po yan eh. Meron, yes, based on my experience po, like kunwari, magta-transfer ako. Ita-transfer ko yung isang colony sa ibang lugar. Makikita mo po kinabukasan ang daming umuwi doon na bees. So yung GPS nila parang naka-program. That's why hindi natin sila pwedeng i-transfer like kung kailan gusto natin. Basta-basta. Basta-basta. Kasi kawawa yung mga maiiwan. Imagine your 100 days lang yung buhay niya and 25 to 30 days lang silang lumalabas as worker bees. Tapos, maliligaw pa. Kawawa. Kahit kabawasan ng every time na may namatay na bubuyog dahil sa kapabayaan natin, kabawasan po yan ng colony. Sila yung gatherer ng honey, ng nectar and pollen diba? So, hindi natin pwedeng basta-basta nilang ilipat kung kailan ginusto natin. Kasi yung mahina po sila sa GPS. Napapansin ko po talaga yon. Like, last night, may transfer si Billy. Ipakita ko po sa inyo mamaya sa taas. Andun po yung bumabalik mga pa sa dati, yung iba. Kung saan yung dati nilang bahay nakalagay. So, hindi tayo nagta-transfer basta-basta. Yun, ma'am, yung sa mga gusto mag-start ng colony, anong magiging advice nyo? Patience. Unang-unang kailangan po natin ng patience. Ang beekeeping, hindi siya ganun kadali eh. Marami pong nag-fail na beekeeper because yun, hinarvestan nga yung first and second layer kasi na-attack yun. Patience. Pangalawa po, we make sure muna na merong makakain sa paligid. 1 kilometer radius yung kaya nilang liparin. So, make it sure na meron silang makakain naman kahit hindi mabulaklak. I mean, honey flow. Tuwing summer kasi maraming bulaklak yung punong kahoy. Tapos, alamin po din natin kung may mga nag-i-spray sa paligid. Yun. As much as possible, sana malaman para maituro din po namin sa inyo kung anong dapat gagawin if ever man may nag-spray doon sa paligid nyo, sa mga neighboring farms nyo. Ayun. So, gaano ka labor intensive to? Yung pag-alaga nito? Ako lang gumagawa dito. Kumukuha lang ako ng tulong ng ibang tao, like
yung hindi ko na talaga kaya sa lupa, dito sa farm. But sa bees, ako po talaga. Hands-on po ako. Talaga. I do all the splitting, the harvesting, the checking every week. Once a week ko lang po silang pinupuntahan dito. Not unless may bisita ako araw-araw dito. But yung nag-check ako, once a week lang. Wala namang case na nanakaw yung isang colony, Wala isang naman ano, po. wala. Naman. Maganda. Ito yung magandang alagaan sa mga farm na ano, yung wala masyadong tao. So kahit iwanan yung ganyan kasi hindi naman nakawin yung honey unless marunong yung kukuha. Yes, sir. Yun lang Yes, ano doon. Pag marunong nadaanan yung colony yung ganito, sasabihin, uy, ano to, stingless, ano to, hindi Alam to nila alagain. alam nila Itatabi yung ko lang halaga to ng doon. honey. So yun lang ano nyo, ang delikado. Pero other than that, hindi siya alagain masyado, hindi siya nakawin. Yan. Yun oh. So dito, nabanggit ni ma'am yung splitting, no? Yung splitting ng gagawin natin mamaya, papakita namin dito sa video. Yung pag-start ng colony, ma'am, magkano gagastusin nila sa ano, sa isang colony kung mag-i-start sila? Yung isang colony po natin, starter colony natin, but it's a stable colony, 2,500 only. 2,500 po. And gaya po na nabanggit ko po sa inyo kanina, after sales service ko po is lagi pa rin po ako lagi ko kayong inaalalayanan. Ayun, nakikita ko yun sa ano, sa mga video ni ma'am. Pumupunta siya dun sa mga clients niya, chine-check niya yung mga setup, kung may mga gagamba, may mga nakaka-apekto ba dun sa colony ng clients niya. So itatama kagad. Hanggat maaga, hindi yung pagdating ng panahon patay na yung mga bubuyog nyo, tsaka lang kayo sa ibang ano kumbaga pagkakuha mo sa kanila wala na, hindi, bahala na kayo sa buhay nyo. Yung 2.5 starter, kung ikukumpara mo sa European na bee, magkano diferensya, ma'am? May nagbebenta iba-iba, pinakamura makuha natin is 9.5 to 12,000 po yung starter. Nooks naman po yung sa Mellifera. Ito, starter colony po ang tawag namin. And then yung 10 framer po na Apis mellifera nasa 23 to 25. Iba-ibang presyo po ng beekeeper. So from 9.5 pataas yung pagka-European, Yes. yung usual na ginagamit sa beekeeping. So dito 2.5, pwede ka na mag-start. At sir, sa Mellifera or European bees, nagre-requeen tayo doon. Or every time mag-split tayo, bibili tayo ng panibagong queen. Ang stingless bee po, hindi na natin kailangan mag-requeen kasi meron yung 10 to 15 extra virgin queens. Sila yung mag-take Yes, over po. sa susunod. Yes, maganda. Kasi nakikita ko nga sa nung nag-aalaga ng European, naghahanap sila nung queen, bumibili sila. Yung pala pagkakaiba sa stingless. So malaki talaga yung pagkakaiba o yung tipid mo dito sa sa stingless bee. Pero ang in fairness naman po sa Mellifera, ang laki naman po or ang dami naman pong na-harvest sa Mellifera. Production. Yes, production ng honey. Up to 60 kilos sila in the 10 framer po. Yun yung advantage. Yun yung advantage. Ayun ma'am, yung nabanggit nyo yung harvest, no? So dito sa stingless bee, ano yung mga pwede nating ma-harvest, yung pwede nating ma-market pag nag-stingless beekeeping tayo? Yung nakalagay po na third layer, sir, ang pag punong-puno po yan, ang ma-harvest dyan is up to 1.5 liters of honey. Ako, I'm selling my honey. Meron akong 2,000 per liter. Meron din po akong 2,500 per liter. Premium honey po yung 2,500 ko. So yung unang product natin is yung honey. Yes. Yan, meron pa. Ano pa ma'am yung pollen. Pollen, ayun. Yung pollen ko, I'm selling it for 2.5 per kilo. And ang propolis ko, ganun din, 2.5 per kilo. Pero pag high grade po yung propolis ko, mga Chinese po yung buyers ko, 4,000 per kilo. Air dried po lahat yun. Yun. So tatlo na kagad yung product na pwede nating ma-produce dito sa stingless bee. At yung pang-apat is kung magbebenta kayo ng colony. Yan. So ilan yung pwede natin pagkakitaan? 4? Yes. Honey pa. Yun. Yung honey,
pollen, propolis, at saka yung colony mismo po. Yan. Yung hive. At yung mga pwede nyong i-produce doon sa mga magagawa nyong honey, saka yung mga propolis. Meron siya, si ma'am na ano, yung may wine, merong soap, And lip balm. lip balm. Yun, natikman ko yung honey. Yung honey nung isang batch niya, kakaiba. So natikman ko yung dito sa ano mismo, sa ano po kiwot? Kiwot, no? Yan. Sa Tagalog, yung kiwot yung ginagamit nilang ano. Saan galing ma'am yung salitang kiwot? Ang kiwot ay North ata, kasi sa Visayas, Cebuana pala ako, kaya yung Tagalog ko kakaiba. sa amin, kiyot, tapos may libog, iba-iba dito sa ano sa Bicol, ano nga to sa Bicol, baba? Lukot? Lukot. Yun. So iba-ibang tawag dito. Kiwot, Pero pare-pareho sila ng ano. Isa Ito lang yun, kung isa lang, species sila. Yung pangalan lang nila nagbabago sa Depende sa probinsya. Yan. So yun, magano na tayo. Mag-split na. Pero magsusot ako ng PPE kasi ang stingless bee hindi man to nang i-sting pero nangangagat siya. Saka pumapasok po siya sa ulo at mga butas. Ayan, so kailangan natin magsuot ng PPE. Ang PPE available din dito. So kung interesado kayong pumunta, meron silang available dito na mga PPE. Kaya yan, punta na kayo pag ano, interesado kayo sa beekeeping na to.